bilang catalyst, capacity builder, and knowledge bank ng agriculture and fishery extension sa ating bansa. The Agricultural Training Institute offers various programs to support our mission and vision for the agriculture and fishery sector. We explore various areas of collaboration and partnership for agricultural extension initiatives para ma-maximize ng ating mga magsasaka at mangingisda ang mga serbisyong nakadisenyo para iangat ang kanilang pamumuhay. Mayroon kaming extension programs and projects gaya ng assistance sa establishment ng community gardens, skills development, training of trainers from the national down to the farmer level, provision of grants to extension service providers at iba pang serbisyo. We believe na lahat ng ito will empower the rural-based organizations and stakeholders under the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program and the Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP. Lahat ng ito ay in partnership with the Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering, Bureau of Soils and Water Management, National Organic Agriculture Program, and the Philippine Coconut Authority. Our centers, strategically located all over the country, also offer a more specific and comprehensive competency-based training programs on banner commodity programs such as rice, corn, organic agriculture, livestock and poultry, and high-value crops. Mayroon ding skills training on product processing, labeling, and marketing. We also offer season-long training of trainers. Hindi rin mawawala ang mga pagsasanay on good agricultural practices, farm and fisheries clustering, pest and diseases, and nutrient management. Aside from this, meron din silang distance learning sessions, webinars, school-on-the-air programs, at iba pang online trainings para sa ating mga farmer leaders at extension workers. Hindi rin mawawala ang aming mga programa para sa ating mga kabataan bilang mga next generations of modern farmers, fishers, and agri-entrepreneurs. Ang ATI din ay may international exchange programs sa Taiwan at Japan. The Young Filipino Farm Leaders Training Program. Ito ay in partnership, of course, with the respective Ministries of Agriculture ng dalawang bansa and the Manila Economic and Cultural Office. We also have National Youth Program gaya ng Easy Agri Scholarship Grants para sa mga anak ng ating maliliit na magsasaka at mangingisda na interesadong kumuha ng agriculture courses sa ating mga partner state colleges and universities. Mayroon din tayong scholarship grants on organic farming. Ito ay highly specialized internship program na nagbibigay ng startup support at mentoring para sa ating mga kabataang nais mag-venture sa organic farming. The Office of Senator Grace Poe also partners with us para sa Binhi ng Pag-asa program. Layunin ng programang ito na gawing competent agripreneurs ang ating mga kabataan at the community level. We also provide access to up-to-date information and knowledge on agriculture and fisheries through knowledge products and interventions in multimedia and digital format in partnership with different government agencies, private sector, NGOs, and academic institutions. We have the AgriConnect program, AgriKids, AgriTalk, Digital Farmers Program, School on the Air, and the Techno Gabay Program, and the Rice Crop Manager. We also provide electronic extension services, particularly e-learning courses on different agriculture and fisheries technologies, and the Farmers Contact Center, serving as the Department of Agriculture's alternative help desk and customer support in accessing the e-learning website. Mayroon din kaming extension grants through the Agriculture and Fisheries Extension Grant System. We give means for funding support sa ating mga extension service providers para makapag-offer sila ng comprehensive training and other complementary extension services
para sa ating mga beneficiaries, partners, and stakeholders. We have research grant for e-extension and knowledge products, grant for extension research and policy studies, grant for innovation studies, grants for production of knowledge products among extension service providers, at grant for training and other training-related projects. Also, the Agricultural Training Institute believes of the private sector in providing need-based and location-specific extension services para lalong iangat ang antas ng pagsasaka at pangisdaan. With this, we accredit and certify learning sites for agriculture at mga private agricultural and fishery extension service providers, especially in areas that are resource-rich pero less developed. Bilang catalyst, capacity builder at knowledge bank ng Agriculture and Fishery Extension, the Agricultural Training Institute will continue to be part of the driving force para sa sustainable future ng ating mga farmers and fishers sa buong bansa. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw kay ATI. Kayo ay nakikinig dito sa ating programang Ugnayang ATI. Nahatid nga po sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang Capacity Builder Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makasama ngayong araw. Ako po si J.R. Batad. At ako naman po si Jelina Sanchez. Na nang maghatid ng makabuluhang talakayan at inspirasyon sa inyo ngayong araw. Yes, partner, at binabati nga po natin lahat po ng ating mga viewers dito po sa ating FB page. Ayan, naimbag nga aldaw. Kada kayo amin at syempre dagiti agdengdeng kanya tayo ta dagita partner radio stations po natin at dagiti agbuybuya iti Facebook Live iti Department of Agriculture DA Region 2. Maraming salamat po sa inyo pong suporta. At binabati na rin natin ang lahat ng mga farmers po natin. Oy, baka dadagin yung nakamulan nga farmers tayo na didi kita di pari tinagilyan kat medyo dadakkel kanon kat iti mamaisda dita. So dagiti ngay daduma-duma pa nga probinsya iti Region 2. Kumusta kayo? Dagiti farmer tayo nakamula kayo din when pagpaliw pa lang pagpaliwin the partner kumusta iti tiyempo. So mabalin nyo ka di nga i-comment anya kayo nga lugar ken kasano ti sitwasyon ti weather yo kitan tayo man agpapada tayo nga napudot dito San Mateo. At talagang nakapudpudot oray no medyo makulimlim iti weather tayo ket at napudot na ta ita kanyayo aya agtutuban. I-comment yung mat kakabsat mo mat iti farmers tayo nga mahilig nga Facebook partner. Nagbibuya kanya tayo kinanayon na. Okay. At syempre binabati na rin po natin ang ating mga partner agency po ng Nangrona dito Department of Agriculture Regional Field Office number 2 na pinapangunahan nga po ng ating Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. Of course, pagyamanan tayo mat, dagiti so amin nga kadwa tayo, kang rana dagita state, university and colleges, provincial at municipal at city agriculture offices, non-governmental organizations at national government organizations,
and mga ahensya po ng gobyerno na kasama po natin sa pagpapalaganap ng impormasyon maging sa mga programa para po sa ating mga magsasaka at mangingisda dito po sa Region 2. Yes. Oy, binabati na rin po natin yung ating pong mga LSA cooperators. Madami na po tayong mga LSA kung sakaling hindi nyo pa po alam yung mga learning site for agriculture po natin sa inyo pong mga lugar ay maaari nyo po silang bisitahin. Pwede po kayong pumunta sa inyo pong municipal or city agriculture office kung saan po sila pwedeng bisitahin kasi may mga makabagong technology din po silang ipinopromote dyan. Mabalin nyo apong bisitahin the G-Farm data at i-adapt met niya the G-Farm the G-Farm data Brian yung the G-Farm yun at ti kwa tayo malaman tayo nga idea para mas mapataas po natin yung ating alian. Maliban dyan, partner, sa ating mga LSA, meron din tayong mga magsasaka, siyentista sa mga iba't ibang bayan po dito sa Lambak ng Cagayan. Kaya pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa kanila, dahil yung ating mga magsasaka siyentista ay bihasang-bihasa na po sa mga pang-agrikulturang usapin. Yes, dito yung Cagayan, Isabela, Vizcaya, Quirino. Adua po, iti magsasaka siyentista tayo, kapan kayo lang iti municipal and city agriculture office tayo. Damagan sino dagiti magsasaka siyentista tayo. Mabalin kayo met mapan, G-Farm da, dati katanungan ninyo, mabalin kayo nga agdamag kanya da po. Adaman iti damdamag yung nakayat nga damagin kanya da. At syempre, partner, kablawan tayo matanda iti kadwa tayo dito yung Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 nga idadawluan po iti Center Director mi Dr. Clarice Maraya Galascana imbag nga aldaw mo, ma'am. Yes, at syempre ito din po ay hindi lang naman po tayo napapanood sa Facebook page po ng ETI. Napapakinggan na rin po tayo sa DZTE Radio Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, sa DZTE Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana po nagadayong amanda tayo dita. DWRL Lalo 95.1 FM ken mangmangig tayo met ken mabubuya iti Facebook page iti Mia Region 2. I-search nyo naman po ti Facebook na DWCJ 98.1 FM, Radyo Bayanian ng Mia Region 2. At last week po kahit nakadwa tayo ni Dr. Dulce de la Cruz dyan po sa lungsod ng Kawayan at doon nalaman natin kung paano nila pinagsisilbihan ang kanilang mga constituents dyan po sa lungsod ng Kawayan. At isa nga po siya sa Regional Gawad Saka Awardee ng Outstanding Regional Extension Worker. Yes. At ngayon naman, partner, ay may samanin nga leader iti makatungtong tayo dito yung programa tayo sadyay kitan tayo noon niya matagiti programa da no anya dagiti pwede da nga may pay kadagiti manalon kinore pa kadagiti kalkalak nga kailyan tayo kaya damdama partner ay makadwa tayo ni Sir Dante Tobias, ang chairperson po ng RAFC dito po sa Lambak ng Cagayan. Tama ka dyan, partner. At alamin nga po natin kung ano nga po itong role po o layunin nga po netong Regional Agriculture and Fishery Council o itong tinatawag nating RAFC. Baka madiyo po ang mga dagayang ti barangay AFC tayo dita, municipal AFC tayo dita. Provincial. Provincial AFC tayo dita nga mabalin nyo nga pagdamagan doon yung kaya't nyo nga madamag patungkol na kita mulmulayo apo. Okay? Kaya naman sa mga nakikinig po sa atin ngayon ay manatili po kayong tumutok dahil kami po ay magbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At mga mangingisda. Mga ka-agri, nabalitaan nyo na ba ang pinakahuling babala? Kamakailan ay naglabas na ng El Nino Alert ang DOST Pag-asa. Ayon sa report, may 70% na posibilidad na tumaas ito mula Abril hanggang Hunyo. At ang mas matindi, 80% ang tsansa na magpatuloy ang init hanggang unang bahagi ng 2027. Mula Mayo hanggang Oktubre, asahan natin ang mas tuyo at mas mainit na panahon at mas mababa sa normal na dami ng ulan. Ano ang ibig sabihin nito sa agri-sector? Una, kakapusin ng tubig sa irigasyon. Magkakaroon ng heat stress ang mga pananim tulad ng mais, palay at high-value crops.
Asahan din ang pagdami ng peste at peligro sa kalusugan ng mga alagang hayop. Pero don't panic, may magagawa tayo. Narito ang mga paalala sa ilalim ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o APA project. Una, ayusin ang kalendaryo ng pagtatanim ngayong Mayo hanggang Hulyo gamit ang mga short duration o maikling pananim na matatag sa tagtuyot. Pangalawa, magtipid at mag-imbak ng tubig gamit ang mga water impounding systems o solar pumps. Pangatlo, tiyakin ang ventilasyon at sapat na tubig sa mga livestock houses para iwas heat stroke. At pang-apat, kumuha na agad ng crop at livestock insurance. Para sa mga regular na updates, makipag-ugnayan sa inyong local na LGU, DARFO at Cagayan Valley DRRMO. I-scan din ang QR code na ito para sa iba pang detalye. Laging tandaan, ang handang magsasaka, ligtas sa anumang banta ng klima. Agyaman! Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakamit pinakamataas na ari kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado? Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Clearrice Text Center 0917-111-7423. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po si J.R. Batad. At ako naman po, si Jolina Sanchez. At of course, tulad nga po ng naipangako natin kanina ay makakasama po natin si Sir Dante Tobias, ang Cagayan Valley RA o RAFC Chairperson about po sa rule ng DAN RAFC sa mga iba't ibang programa at proyekto, partner. Yes po. At dahil dyan ay hello po Sir Dante Tobias. Magandang araw po sa inyo. Hello. Hello po sa magandang araw sa inyong lahat. Okay. Mga tagapakinig at mga nariyan sa ATI Radio sa oras na ito. Okay po, Sir. Sir, maaari po ba ninyong ipakilala po ang inyong sarili at ang inyong pong tungkulin bilang chairperson po ng Regional Agricultural and Fishery Council po dito sa Cagayan Valley? Okay. Magandang tanghali po, magandang araw po sa inyong lahat ng mga tagapakinig sa Lambak ng Cagayan. Ako po si Dante Tobias, ang kasalukuyang chairperson ng Regional Agriculture and Fishery Council dito sa ating rehiyon. Okay. Yes, Sige po. bilang chairperson, katatapos ko lang na nanungkul Farm Regional Executive Director sa buwan ng Mayo sa mga kapwa natin magsasaka at mangingisda dito sa Lambak ng Cagayan. At marami pong nangyari yung magagandang bagay tungkol sa ating panunungkulan at sa pag-ikot natin sa buong Lambak ng Cagayan sa buwan ng Mayo pagsa-celebrate ng ating buwan ng magsasaka at mangingisda. Yes, okay. So, si Sir Dante ang naging Farmer Regional Executive Director po. Tama, Sir? Fred po ang tawag po. Ngayon Yes, dahil katatapos nga po ng ating pong pagsa-celebrate po ng ating pong buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Okay. Okay, sir, since kayo po ang
chairperson po ng RAFC. At siguro marami yung nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung pong mga farmer po natin na hindi po ganun na kaalam doon po sa kung ano nga po yung RAFC at ano po yung mga ginagampanan nito, ano. So sir, mabalin nga iyaman mo yun, no? No, anya iti Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC, at ano yung mga pangunahing layunin nito, sir? Okay. Kakailyan nga taga Region 2, patag naman nalong ka na Kalkalap. The Regional Agriculture and Fishery Council kata isang organisasyon yan na private sector organization at mga kinabibilangan ng mga volunteer leaders na farmer dito sa ating lambak. At bilang chairperson ng RAPSI, malaki po ang tungkulin na ating ginagawa para sa pagpapatupad ng mga programa ng Department of Agriculture dito sa ating rehiyon. Ang RAPSI po ang private sector na nagbibigay po ng mga policy resolution kung ano yung tunay na kalagayan ng mga magsasaka sa iba't ibang lugar. Doon natin at inihatid, pinapaalam natin, pinaabot natin sa mga kinaukulan ang mga tunay na pangangailangan ng mga magsasaka at pangingisda sa ating rehiyon. Lalong-lalo na ngayon itong El Nino, napakarami pong dapat gawin para maibsan yung pangamba ng ating mga magsasaka dahil sa kinakaharap ng El Nino phenomenon ngayon. Okay po. So, tawag dito, saan po matatagpuan yung inyo pong opisina, Sir Dante? Ang aming opisina ay nasa regional office, sa office ng Institutional Development Unit sa regional office sa Tuguegarao. Meron akong isang corner doon na nailaan para sa Regional Agriculture and Fishery Council office. Okay po. So, ibig sabihin po, hindi pa kayo, under pa rin po kayo ng DA, tama po, no? DA-led ito, government-led organization kasi ito, kaya under pa rin ng partnership ng Department of Agriculture ito. Okay. So, yun nga po, para mas malinawan po yung ating pong mga makikinig at mga nanonood po sa atin. So, kumbaga, kung pupuntahan po nila kayo doon, okay lang po na kumonsulta po sila sa inyo kung ano po yung mga kalagayan po ng kanila pong mga sakahan. Okay lang po pumunta yung mga magsasaka at mangingisda po natin dyan, sir? Anytime po kung andun ako at kung hindi naman, pwede naman nilang akong i-reach out sa messenger ko o sa Facebook ko para kung yung mga katanungan nila agad-agad na mabigyan ng katugunan kung kinakailangan. Sir, baka dati kahit da kayo nga mismo nga makatungtong opisina yo, baka dati aldaw schedule yo, sir, nga aldaw nga da kayo dyan ti opisina yo, tapos sa jacket sakto nga maranaan da kayo, dagi dyan farmer tayo no ka nga kahit na nga makitungtong kanya yo? Okay lang, hindi naman kasi lahat ng oras at araw ay nandun ako kasi umiikot ako talaga at ang importante kasi yung nakikita natin yung actual na kalagayan ng ating mga magsasaka, lalo na sa mga medyo liblib na barangay, mga puok na dapat nating bigyan ng pansin. And alam niyo naman, doon natin nakita kasi itong pag-iikot ko ng sa buwan ng Mayo sa iba't ibang lugar. Doon ko nakita na ang mismong senaryo o yung talagang sitwasyon ng ating mga magsasaka. At nakakalungkot sabihin, ito napag-usapan namin kila Regional Director Rosemary, yung observation na talagang marami pa rin sa ating mga maliliit na magsasaka, yung mga puro farmers or marginal farmers ang hindi pa nakakaranas ng maski training man lang o anumang pag-aaral o anumang training program o technology seminar sa mga liblib na po dahil mahirap marating at kulang ang ating extension workers na makarating sa kanila. So, ang suggestion ko, dapat tayo yung pupunta, we bring the government closer to the people. Tayo na yung pupunta, hindi natin sila mahintay na magpunta dito sa regional office o opisina ng mga LGU dahil napakalayo at sobrang yung hirap nila, gastos nila sa pamasahe at lahat. So dapat tayo na yung kikilos na pupunta sa mga lugar na gano'n. Sabi ko, na-challenge si Red, sabi niya, nung MANCO meeting, talaga
talagang pupuntahan natin sila. Dapat yan ang kulin natin para may parating yung ating programa, hindi lang dito sa mga malalapit na lugar na sila yung nakakaranas ng maraming ayuda at intervention. Para yung nasa mga liblib na po, marami pang nagsasabi na may programa palang ganyan. Nagiging pinakita nga. Ito nga, ang advice ko, ang commitment namin ay talagang makikipag-ugnayan kami sa mga LGU, sa mga munisipyo, at kilalanin namin at titignan namin kung ano yung mga power plant barangay sa kanilang munisipyo. At yun ang hinihikayat namin puntahan. Kami na mismo ang pupunta para magbigyan sila ng tamang informasyon para sa mga programa natin sa kasalukuyan. Okay. Okay. So sir, maganda po yun na kayo na po yung programa na po ng ating Department of Agriculture ang ipupunta po natin doon sa mga liblib na lugar. Pero since sir, ito yung isa sa mga napag-usapan nyo pa lang, ano yung mga initial na pag-uusap na po ninyo para sa ganun ay masiguro po ninyo na maipunta nga natin or mailapit na nga po natin itong mga programang ito, at may mga target areas na po ba kayo sa ngayon, sir? Sa ngayon ay ang Regional Agriculture Office ay nagpakandak ng survey sa mga focus of the poor munisipyo at mga barangay, at mayroon na silang na-identified na mga forest of the poor barangay sa 5 probinsya ng ng Region 2. At unti-unti na pupuntahan namin yung mga lugar na yon para may pakita natin na talagang kailangan din nila yung technology transfer na tinatawag, at kung paano pa yung mga ibang programa na dapat nilang malaman. Okay. So, para sa kaalaman po ng ating pong mga viewers at mga listeners, Sir Dante, ano-ano nga po ba yung mga pangunahing programa at serbisyo po ng DA na nakatutulong po sa mga komunidad dito po sa Region 2? Ang pangunahing programa ng Department of Agriculture ngayon through our Regional Executive Director ay yung mga interventions natin sa mga farmer at fisher folks na kailangan mayudahan sila o mabagyan sila ng sapat na kaukulang benepisyo para na sila ay angat at makatulong din sa kanilang komunidad, lalong-lalo na sa mga organized na yung mga organisado ng farmers group sa iba't ibang lugar dito sa Lambag ng Cagayan. Ngunit yung kaya nang sinabi ko na meron pa rin mga lugar na talagang hindi pa nararating at hindi pa talaga malinaw sa kanila kung ano yung mga programa. Meron pang mga farmers dyan na matagal na natin ipinopromote yung organic agriculture, food safety, kung ano dyan, hindi pa nila naintindihan yun, at lalong marami pang hindi nakakaunawa kung ano yung balance fertilization na sinasabi natin na ipinopromote natin. Yun ang, so kailangan din natin na para hindi sila maiwan sa laylayan talaga. Yes, okay. So, yun nga, pagpopromote po ng mga makabagong teknolohiya para sa ating po mga far-flung areas, Sir Dante. Yes, Julina, yun ang target natin ngayon. Okay. Okay, sir, so bilang kinatawan nga po ng magsasaka at mangingisda, paano po nagsisilbing tulay ang RAFC sa pagitan po ng pamahalaan at ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang stakeholders, sir? Ang Agriculture and Fishery Councils ay tumatayong tulay at boses ng mga magsasaka sa ground, sa talagang totoong sa kanayunan, sa mga barangay. At kung ano yung mga issue, yung concern nila ay pinararating ng AFC, ang Agriculture and Fishery Council, sa kinauukulan. At higit sa lahat, yung marami tayong nagawang policy recommendation dito sa Lambak ng Cagayan na talagang pangangailangan at talagang kailangan mabigyan ng solusyon para sa mga magsasaka at mangingisda dito sa Lambak ng Cagayan. Okay. Sir, ano po yung mga policy, ilan sa mga yung mga policy recommendations po na ikon na po natin, na iparating na po natin or nagawa po natin, Sir Tobias? Kahit ano lang po, yung ilan sa mga
unang nagawa nating policy recommendation at naging institutionalized na yung pagkakaroon ng Women's in Agriculture Congress. Nauna tayo dito sa Lambak na Cagayan na nagpatupad ng Women in Agriculture Congress. So naging taon-taon na yan, every year ay nagkakaroon na tayo ng Women's in Congress para sa pagpupugay sa mga women na talagang excellent o tumutulong sa sektor ng agrikultura. Pangalawa, yung policy recommendation na accepted na hanggang sa national, yung lahat ng local products ng ating mga producers, mga local products, ay priority na siya yung isa-serve ng ating mga opisina kung may pagtitipon, para matulungan natin kung paano mabenta at ma-promote yung mga produkto na local products ng ating mga stakeholders dito sa region. Okay. Lately, the other week before May, napakalaki yung ginampanan nating policy resolution recommending the establishment of National Corn Institute. Establishment of National Corn Institute dito sa City of Ilagan na magiging sentro ng Corn National Research Institute para magkaroon tayo ng totoong Corn Institute dito sa Lambak ng Cagayan, since everybody knows that Ilagan City is the corn capital of the Philippines. Yes. Okay. So, ilan lamang yung mga policy recommendations na nagawa at napaka-effective, sir, dahil dito din po sa ETI, ganoon na rin po nga yung ginagawa po natin na sa mga caterers po namin sa mga trainings ay talagang yung mga farm produce po ang isiniserve po natin sa mga trainees po natin na mga EEWs and mga stakeholders po natin, yung mga farmers din po natin. Yung mga tokens po natin ay binibigay. Yes. At syempre sa Women in Agriculture, marami na rin po tayong mga magsasaka-syentista, mga RICs po natin na talagang they are into agriculture at binibigyan po ng platform sa ating pong kagawaran ng pagsasaka. Okay po. So, sir. Sige. Yes, sir. Okay. Okay, sir. So, sir, maaari po ba ninyong magbahagi po ng mga matagumpay na inisyatiba po ng proyekto po ng RAFC sa Lambak po ng Cagayan, kung mayroon man po kayong mga inisyatiba na mayroon na kayong mga project po nung sa mga nakaraan na naging matagumpay. Actually, ang Agriculture and Fishery Council ay hindi nabibigyan ng authority magkaroon ng sariling project, kundi yung mga recommendation natin, endorsement natin sa mga piling mga organization, sila yung nabibigyan ng intervention o yung mga kaukulang suporta. Tayo lang yung recommendatory, tayo yung nagre-recommenda sa kanila sa Department of Agriculture kung ano yung kailangan ng isang kooperatiba, isang asosasyon para matugunan yung talagang totoong kailangan nila, hindi yung marami kasing itong mga nakaraan na maraming tumanggap ng mga machineries kung ano na dyan, pero pag sinuri natin, hindi pala nila talagang kailangan yun. So nakatenga lang yung mga bagay na yun. So dapat kung ano yung kailangan at readiness ng isang farmers organization, fisheries organization, yun ang dapat mapunta sa kanila, hindi yung gano'n lang. So, yun ang ikinpan natin ngayon, tinitignan natin yung totoong kailangan nila at yung readiness nila para sa pagtanggap nila ng intervention ay hindi nasisira o hindi nawawalang bahala. Okay. So, since wala po kayong project, sir, doon na lang po sa mga recommendations po na ginawa po ng RAFC, ano po yung mga recommendations na po ninyo na tumatak po talaga sa isipan po ninyo bilang isang chairperson na mas nakatulong po sa mga magsasaka po natin at mangingisda dito sa Lambak ng Cagayan, sir? Una, yung mga intervention ng ating mga big brothers, yung mga kooperatiba natin na malalaki na may kakayahan bilang sumuporta rin sa mga small brothers. Sila nabigyan ng pagkakataon ng mga sophisticated na rice milling machine, mga machineries and equipment na nakakatulong din sa komunidad, lalo na sa rice processing at lahat. Sila yung nabibigyan ng priority at yun nga, nakakatulong na rin sila sa pagdidistribute ng mga murang bigas at iba pang commodity na dapat nga nilang maibigay, maipabahagi dito sa ating lalawigan o dito sa Lambak.
Okay. Maliban dyan, yung ating mga advocacy ay patuloy pa rin, lalo na yung sa environmental protection. Kung hindi pa nila alam kung paano nagsimula yung tinatawag nilang SCOPSA or Sustainable Corn Production in Sloping Area, SCOPSA, doon ay nagsimula sa ating policy recommendation bilang EFC sa lalawigan ng Quirino. At pag nagpunta ka ngayon sa Quirino, lalo na sa parte ng nagtipunan, doon mo na makikita yung tukad-tukad na parang hagdan na taniman ng mga mais at iba't ibang commodity dahil doon sa programa natin na SCOPSA o yung pag-control ng glyphosate sa mga sloping area para hindi masira at magkaroon ng soil erosion sa mga lugar na pinagtataman ng mga tao sa mga matataas na lugar. Okay. Yes po, nakita na rin po namin yung mga at actually, meron na din po kaming na-feature na mga success story po ng scope sa po natin na nagpa-practice po nga ng scope sa dyan sa may nagtipunan Quirino, sir. At nakakatuwang isipin na kayo rin po pala yung dun, no? Isa sa mga sa policy recommendation po ng scope sa natin, Sir Dante. Okay. Alright. So, Sir Dante, ay marami pa po tayong pag-uusapan, at pansamantala ay puputulin po muna natin ang ating linya at bibigyang daan po natin ang ating pong mga commercials at mga infomercials. At kami po ay magbabalik sa pansamantala at tumutok lamang dito sa ating programang Ugnayang ATI. Mainit ang panahon, huwag kabahan mga ka-agri. Narito ang 5 mabilisang tip para sa pagpapatubig para solve ang ani laban sa El Nino. Ito ang part 2 ng ating El Nino Alert Series. Bisitahin lang ang ATI Region 2 page kung hindi po pa napapanood ang part 1. Tip number 1, baguhin ang diskarte sa palayan. Huwag laging baha. Subukan ng AWD at patuyuin muna bago patubigan ulit. Gumamit rin ng observation well para ma-monitor ang lalim ng tubig sa pinita. Mag-direct seeding din para matipid sa labor at tubig. Tip number 2, iwasan ang pagsasayang. Mag-ipon ng tubig ulan. Linisin ang mga kanal at pilapil para walang tagas at maghanda ng drum o tangke para saluhin ang mga natitirang ulan. Tip number 3, tamang oras at dalas ng pagdidilig. Magpatubig lang sa umaga o hapon para iwas evaporation. Mas okay din ang kaunti pero madalas na pagdidilig. Tip number 4, alagaan ang lupa. Gumamit ng mulch tulad ng plastic, dayami o ipa para hindi agad matuyo at dagdagan ng compost para magsilbing sponge na humahawak ng tubig tulad nito. At tip number 5, proteksyon sa gulayan. Kung kaya, mag-drip irrigation para diretso sa ugat ang patak at magkabit ng shade net para iwas heat stress ang mga pananim. Diskarte at tamang kaalaman ang panlaban natin sa tagtuyot. I-share mo na to sa mga iba pang magsasaka mga ka-agri. Agyaman! Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga ka-agri, alam nyo ba na mas mapapadali ang inyong pagsasaka kung may tamang kaalaman at gabay? Narito ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Handang maghatid ng iba't ibang trainings, seminars at extension services para sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan. Mula sa makabagong teknolohiya, agribusiness, hanggang sa digital agriculture, lahat yan matututunan mo dito. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng agrikultura. At kami po muli ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At kami pa rin po ang inyong nakakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. At
partner, ano ipagpapatuloy natin yung ating naudlot na kwentuhan kanina kay Sir Dante Tobias, ang chairperson po ng RAFC dito po sa Cagayan Valley. Ano, sir? So, sir, isa po sa mga malaking hamon na kinakaharap po ng sektor ng agrikultura po dito sa ating bansa ay ang epekto po ng El Nino. Bilang chairperson po ng RAFC, ano po ang mga hakbang na isinasagawa po ninyo upang may pabatid sa mga magsasaka at mangingisda ang mga posibleng epekto po nito sa agrikultura dito po sa lambak ng Cagayan, sir? Tama ka, Julina. Ito yung pinakamalaking challenge ngayon hamon sa ating sektor ng agrikultura, itong paparating at nararamdaman na nating El Nino phenomenon. So, pagkaalam natin sa sitwasyon na yung unang araw ng pagpupulong namin ng Regional Management Committee with Red Rose and other department heads ng Department of Agriculture, ay kailangan magkaroon na plano kaagad yung tinatawag nilang El Nino Mitigation Program para nga maibsan yung kinakaharap ng mga magsasaka, lalo na sa mga magmamais at mga itong nagtatanim ng palay dahil nga dito sa kinakaharap ng El Nino. So, ang unang napag-usapan at ipinopromote natin na mitigation program ay yung pagtatanim ng short duration na crops, yung tinatawag nilang cash crops, yung tinatawag nilang short maturity plants kagaya ng munggo, beans at iba pang na instant na mais muna ang tatanim nila. Hindi hikayat namin yung gustong magtanim ng mga munggo, beans at iba pang mga legumes na matatag sa init at madaling anihin, early maturing varieties. Yun ang nire-recommend namin para hindi masira yung plano ng ating mga magsasaka. Kasi ang naging practice ng ating mga magsasaka, regardless of climate na tinatawag, basta't nakapaghintay na sila ng 1-2 beses na ulan, tanim na kaagad. Okay naman, hindi naman problema. Pag nakapagtanim sila, lalaki naman, mag-growth naman, maganda naman ang early growth ng mais o ano man dyan, crops. Kaya lang, pagdating sa flowering stage, sa maturity stage, doon na maapektuhan kasi yun na yung pinaka-epekto ng El Nino natin. Yes. So, sayang yung pagod nila, yung gastos nila, yung binhi nila, lahat. So, yun ang namin ang pinopromote natin ngayon at advisory natin sa mga farmers na huwag muna silang ura-uratang magtatanim. At kung pwede, yun nga, sinasabi ko na magtanim sila ng cash crops, yung mga madaling anihin, para kung hindi man sila makapagtanim ng mais ngayon, malaki naman ang ani sa bunggo o sa balatong o iba pang cash crops o root crops kaya ubi o ano, para naman na may sila mapagkukunan ng panibagong income pagdating ng araw. Yes. So yun ang isang kon natin. At meron pang programa pag agriculture ngayon, nagpa-design sila ng yung tinatawag nilang solar mobile pump, solar mobile na very handy. 2 tao lang ang magtutulak, dadali niya sa tabing ilog kung may tubig pa, o doon sa mga deep well o open source, ilikuan mo na lang doon at pwede ka nang makagamit doon sa pandilig na lang sa mga halaman o sa mga gulay na malapit doon. Okay. So, at least maganda, meron po tayong mga inisyatiba pagdating nga po dito sa pagragasa nga po ng El Nino dito po sa atin. Talagang, ito talaga yung problema ng ating mga magsasaka. Yung patubig, kumbaga, which is totoo po yung sabi po ninyo na kapag nakaranas lang po ng 1-2 ulan ng ating pong mga magsasaka ay talagang pagtatanim na yung iniisip po nila, hindi po nila iniisip na merong tawag dito, may epekto po itong pagtatanim po nila ng maaga sa kanila pong mga itinanim, Sir Dante. At yun nga po, dito po sa San Mateo, actually Sir Dante ay talagang practice nga po nila itong pagtatanim po ng munggo,
At talagang bilang Mongo capital din at syempre yung mga kakarating na lugar po dito sa San Mateo, ganun na din po yung mga practice po nila. At sana yung mga iba pong mga magsasaka din, ganun din po sana yung gawin nila para mas mabigyan po ng mga nutrients pa yung ating pong mga itatanim na mga palay o kaya corn. Yes po. Actually, Angelina, Yes, sir. malaking pribilehiyo ang Department of Agriculture. Yung doong nakaraan pa, natatandaan ninyo yung Mongo Harvest Festival dyan sa Nueva Eira, Kabatuan. Yes, sir. Kasi yun ang katugunan ng isang programa o yun na iplano na climate, yung El Nino mitigation program dahil ang plano ng Department of Agriculture dito sa Region 2, bibilihin nila yung mga ani ng mga taga-kuling na munggo, ganun din sa San Mateo, para yun ang may pamahagi sa mga tao na bibigyan natin ng yung El Nino mitigation program. Yes po. Oo, kasi yun ang problema din ng ating mga magsasaka. Saan sila kukuha ng itatanim nilang munggo kung sakali man po, ano, Sir? Isang magandang inisyatiba, Sir Dante Tobias. Answered na yun yung Yes, na yun. sir. Opo. So, sir, paano po, baka adadagin yung farmers tayo tatangag dingdingi gana, kaya't damat nga nga mamuan pa ken makisali iti digiti advocacy iti RAPSI. Kasano da nga makisali dito grupo yung RAPSI, sir? Kita inggan natin barangay level dito, meron tayong provincial AFC, municipal AFC, down to barangay AFC. Municipal Agriculture and Fishery Council, then Barangay Agriculture and Fishery Councils. So during regular meeting ng ating MAPSI sa mga munisipyo nila, naghihikayat sila o nag-iimbita sila ng mga farmer, yung mga active na farmer naman na nakikilahok sa kanilang meeting at doon nila binabahagi kung ano yung importansya ng maging miyembro ng Agriculture and Fishery Council bilang boses at tulay ng mga magsasaka. Yes. At ito pa ang isang napakagandang challenge ngayon because of the fuel crisis natin. Because ngayon, limitado na yung ating mga supply ng synthetic fertilizer, yung mga commercial. Ibig sabihin, yung mga oil-based fertilizer na hindi na natin napuproduce dito sa Pilipinas ay limitado na. At baka darating pa ang panahon na talagang wala nang darating at wala nang magbebenta sa atin dahil mas malalaking mayaman na halos yung mga ibang karating na bansa. At ito naman yung blessing in disguise sa atin dito sa sektor ng agrikultura. Kasi obligado na back to basic na tayo sa organic agriculture and regenerative agriculture. Kasi sirang-sira na ating mga lupain dahil nga sa sobrang paggamit na ng synthetic agriculture at pesticide. So yun, sa ayaw at gusto ng farmer ngayon na naman ang isang programa natin na ipaalam natin sa mga farmer kung ano yung kahalagahan talaga ng organic regenerative agriculture. Hindi lang kasi para maintindihan nila na, kasi ang notion nila, nagrigatmat nga epekto, kung kunada na, bayagte epekto na, pero hindi nila alam na unti-unti nilang binabalik yung yaman ng lupa sa kanilang tinatamnan. Okay. Oo, actually, meron nga rin po kaming mga dito, sir, program, yung participatory guarantee system. At may mga participatory guarantee system po ng organic agriculture, sir. So, may mga na-accredit na rin po kaming mga PGS group. Dito nga po, dyan sa Nueva Vizcaya, dito po sa Isabela at Cagayan. So, sila na nga rin po yung nagsisertipika or tawag dito, yun nga po, nagsisertipika sa mga gusto pong mga grupo na maging organic agriculture practitioner din po yung kanilang grupo, sir, yung kanilang mga itatanim. So, yung PGS na sinasabi nga po natin. Member din ako, Julina, member din ako sa Kirino ng PGS. Oh, yes, sir. At makakatulong din ako sa advocacy ng organic agriculture natin. Yes po. At kayo rin po ay naging sir, dun sa barangay po ninyo, barangay AFC po ninyo. Tama po ba, sir? Maria Clara, may learning site ako noon doon, kaya lang dahil nga sa pressure ng TESDA, hindi nila naintindihan yung sitwasyon ng senaryo ng Quirino. Medyo nagkaroon ng konting
misunderstanding. Okay. Pero palibasa nga hindi sila taga roon, hindi nila alam ang terrain, hindi nila alam yung climatic condition ng Quirino noon. yes, at talagang iba-iba talaga kasi yung klima natin. At dito nga sa Nueva Vizcaya, medyo malamig. Dito sa Isabela, katamtama. Doon naman sa Cagayan, sobrang init. Talagang iba-iba po tayo ng nararamdamang yung ecosystem natin ay iba't iba talaga. Yes na po, sir. Opo. Pero hindi man ako nagpatuloy sa pagkakandak ng kwan, pero patuloy pa rin yung aking advocacy. May mga tumarating din sa akin doon, may nag-invite sa akin ng mga organization, mga sa iba't ibang bayan, na ako yung resource speaker nila para sa climate resilient agriculture at saka yung organic agriculture natin. Opo. At kayo nga rin po ay itinanghal or na-recognize bilang outstanding provincial AFC chairperson nga po, nung National Agriculture and Fishery Volunteers Day. At congrats po dyan, sir. Talagang ito pong inyo pong platform at ang inyo pong layunin talaga na maihatid itong mga programa po ng DA sa ating pong mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar, ay napaka-importante po, sir. Okay po. Sandali, Julina, meron pang notable accomplishment ako ng yes, sir. Sige po. Rapsi ngayon dahil yung fuel price natin at saka yung klima natin. Nag-send kami ng resolution na yung mga island na municipalities na hirap abutin ng mga EAW natin sa Department of Agriculture, binibigyan ng authority yung MAU, yung local chief executive na sila na yung authorized na mag-distribute ng mga ayuda doon, may mga interventions na hindi na pati yung mga taga-region dahil sa hirap na nagpapunta sa mga island like Calayan na Island at ibang mga island na municipality para walang delay, hindi masyadong delay yung distribution ng mga fertilizer interventions natin. Approve naman yun. Yes, sir. At congrats po, sir. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon sa ating pong kagawaran ng pagsasaka, sir. Okay po, sir. Bilang pagtatapos nga po dito sa ating programa, ano po ng inyong pananaw para sa kinabukasan po ng agrikultura at pangisdaan po dito sa Region 2? Ang aking pananaw ay malaki ang pag-asa natin, lalong lang at kasali kasi natin sa programa natin sa Agriculture and Fishery Council. Meron tayong activity na nagkakaroon tayo ng tinatawag nilang career orientation sa mga high school o mga mga secondary schools para mahikaya sila sa magiging future agriculturist sila balang araw yung mga bata. Yes. Tuloy-tuloy yung career orientation natin sa agriculture para mahikaya sila at maintindihan nila kung gaano ka-importante ang agrikultura, sektor ng agrikultura sa ating bansa. Yes, okay. So, my future ang agriculture. Okay, Sir Dante, baka meron po kayong gustong pasalamatan dyan. Batiin po dito sa ating programa bago po tayo magtapos. Go ahead po. Una, gusto kong pasalamatan ang Department of Agriculture Region 2 through Red Rosemary Aquino, RTD Boots Busanya at RTD kay Olivas dahil sa PMED, sa mga full support ng kanilang opisina dito sa EFC para malayang makagalaw, malayang makapunta sa gustong puntahan na nakaprograma para tuloy-tuloy yung ating advocacy sa ating mga magsasaka at mangingisda. At ganun din sa ATI, kasi binabati ko rin si Director Clarice kasi magkasama kami palagi sa Alfordem. At ako nga yung Vice Chairman ng Extension and Operation yata sa Sibarden ba yun? At ganun na rin sa mga staff ng ATI dahil sila yung walang sawag na nagpapatupad ng kanilang tungkulin para matulungan lalo na at mabigyan ng karampatang skills yung mga agriculture extension workers natin. Yun ang kailangan natin kasi kulang ang extension workers natin at kulang pa rin sila sa kaalaman. Kaya salamat sa ATI dahil sa continuous implementing their programs para ma-upgrade palagi ang skills ng ating AEWs. Maraming salamat. At ganun din kaya sa inyo, Lina at Jay. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, sir. Sir, thank you po. Maraming salamat. God bless po sa inyo.
Kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At patuloy po kami naghihikayat po sa inyo na kami po ay suportahan at tangkilikin yung ating mga programa para po sa ganun ay ma-inform po kayo. At partner, ang ganda po ng usapan natin kanina dahil pati tayo naninbago tayo dun sa sa Rapsi na yan. Napapakinggan lang kasi natin sa mga bossing natin dito sa ATI. Rapsi para ngayon ay at least mas naunawaan natin, partner, yung serbisyo na naibibigay po ng Rapsi dahil kay Sir Dante Tobias. Yes po. At yun nga po yung kanilang layunin na maiparating po sa ating pamahalaan kung ano nga po yung mga problema po, lalong-lalo na sa mga grassroots areas po natin. At yung mga, sinasabi po natin yung mga hindi natin naaabot na mga magsasaka. Para maiparating yung mga problema po nila at magawan po nila ng resolusyon. Para makatulong po sa ating pong mga magsasaka. At least, lagi natin sinasabi na hindi naman kasi lahat ay nakikita natin at na mga extension workers at mabuti na may mga ganitong organization na siyang talagang nagre-rekomenda na yung mga bagay na mas ikagaganda, ikabubuti po ng ating mga farmers. Yes. At syempre, inaanyayahan po namin kayo na bumisita nga po sa inyong municipal or city agriculture office para mas malaman pa po ninyo yung mga programa po na hatid po ng ETI at ng Department of Agriculture. Tapno maamuan nyo met nga, iman nyo may bagbagalang suda lang. Ngimahang kayo met nga umasidig kanya na umasidig kayo lang dadigiti o yuda nga ibagbagada kasanungay adami dagiti programa nga ipit na kuyat yung ma-avail o diba? Aduday tang mapan kayo ng giti opisina ti DA. Dagiti experience tayo iti Facebook tayo na Facebook page tayo nga agdamag nga training kasano na maka-avail. Kasi bagami kat mapangkayo di municipal agriculture office yung may bagada kaya nga mabaling nga direct talatan. Haan nga mabaling gamin sa mga farmers and fisher may folks mga natin. protocol tayo, may courtesy call na tinatawag. Kaya nga po ay kung gusto po ninyo sumali sa ating mga training. So, para may tayo programs, services, kahit yung di maka-avail, mapan kayo lang iti municipal agriculture office kat damagin nyo, kasano kayo nga makasali, kadag iti training iti ATI. Tanong minsan, partner, kat dadag iti request mo kat nga makikita tayo galing kadag iti municipal agriculture offices, nga kasi nga kayat ni kastoy ti ag-training ti kastoy. Kaya no daduma kat ikikan ti consideration data, kaya no daduma kat ikikan dun ti chansada kadag iti sumarsarunong training. Kumbaga, so dati mangirekomenda kanya, kanyami, dagi no dati kanya ti kwayo request yung training nga masalian. Iso nga mabaling ije kayo pa ilang no kang damag no ti trainings nga kayat yung ma-avail. Tapno tayo, yun yung ginagawa po natin kaya may mabarangay, may municipal at sa national, regional and national para tugtog po tayo parang ladder kumbaga hagdanan. Meron po tayong mga iba't ibang paraan at step para ma-avail po yung ating mga programs. So, bagbaga kami dagiti dadumang farmer tayo nga medyo nahungit kami dagiti di municipal agriculture. Ngim saan tatan nasisingpit dan ken naisim dan dagiti agriculture extension worker tayo iso nga mabaling kayo nga mapankadakwada nga dagdamag kayo jay tapos dapay kayo miyawat kanya yung libre nga bukil. Di so pa nga imula yo lalo tinatnateng tatata nagingi na pa iti magatang. Okay. So no kaya yu pa mat nga mamon dagiti duma pa nga serbisyo ken programa iti ay mabalin kayo kakabsat nga text iti Farmers Contact Center tayo iti 0920-946-2474. Inulit ako po, 0920-946-2474. Pwede din po ninyong i-like, i-follow, at mag-message po sa aming Facebook page ang ATI Region 2. At pwede rin po ninyo kaming mahanap sa X, Instagram at TikTok, ATI-DOS at ATI-RTC2, or mag-email po kayo sa aming official email account sa rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. O kaya naman ay bumisita po kayo, nandito lamang po kami sa may Barangay Malasin, San Mateo, Isabela, Philrice Compound.
itinagan ni Center Director with Dr. Clarice Marayag Alaska ket kan kanayon kami nga gyamyaman iti suportayo ken iti panakikadkadwayo kada kami iti linawas iti programa tayo nga ognayang ATI. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na to. Ako po, si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batan. Maraming salamat, Agyaman Apo at Mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Para sa mga kababaihan sa agrikultura, kayo ang tunay na lakas ng bukid. Sa tulong ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, may mga programa at pagsasanay na nakalaan para sa inyong kaalaman at kabuhayan. Matutunan ang agripreneurship, food processing at iba pang pagkakakitaan mula sa agrikultura. At hindi lang yan, maaari ka ring maging bahagi ng Rural Improvement Club o RIC, kung saan mas mapapalakas ang samahan, kaalaman at kakayahan ng mga kababaihan sa komunidad. Tandaan, kayang-kaya mo yan. Babae ka, hindi ka basta-basta. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2 Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay ng bawat babaeng magsasaka.